Breaking news mga kabayan, Israel binomba ang airbase ng Syria. Bakit kaya? Sunod sa ating mga balita, nuclear material na tagpuan sa Syria. At huli sa ating mga balita, Iran at Saudi Arabia nagbanggaan na. At lahat ng yan ay aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East, isa sa pinakamahalagang lugar na binabantayan ngayon ay ang Strait of Hormuz. Isa itong napakahalagang shipping lane dahil malaking bahagi ng langis mula sa Persian Gulf ang dumadaan dito bago makarating sa international market. Ayon sa report, malaking pagbabago ang nangyayari sa galaw ng commercial ships sa lugar. Noong mga nakaraang linggo, halos walang barkong gumagamit sa tinatawag na Omani Route, isang shipping route na sinusuportahan ng Oman at kinikilala sa International Navigation System. Ngunit ngayon, paraming commercial vessels ang dumaraan dito kahit tutol umano ang Iran. Ang dahilan, ayon sa report, umaasa ang mga barko sa protection na ibinibigay ng United States Naval Forces sa rehiyon. Ibig sabihin, kahit gusto ng Iran na magkaroon ng malaking influence sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, may mga shipping companies na tila hindi na sumusunod sa Iranian demands. Sa halip, pinipili nilang bumiyahe sa rutang itinuturing nilang mas ligtas sa ilalim ng American naval presence. May malaking economic consequence ito para sa Iran. Isa umano sa paraan ng Iran upang makinabang sa kanilang influence sa Strait of Hormuz ay ang pagkolekta ng transit fees mula sa ilang commercial shipping activity. Ngunit kung patuloy na gagamit ang mga barko ng alternative route at hindi sila susunod sa Iranian system, bababa ang kakayahan ng Tehran na kumolekta ng ganoong bayarin. At may isa pang paraan na ginagamit ng Gulf countries upang mapanatili ang kanilang oil exports. Ayon sa report, ang Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay gumagamit ng napakalalaking VLCC o Very Large Crude Carrier Tankers. Napakalaki ng capacity ng mga barkong ito kaya nilang magdala ng malaking volume ng langis sa isang biyahe. Dadaan ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Pagkatapos ay maaari nilang ilipat ang kanilang cargo sa ibang vessels kapag nasa labas na sila ng pinakamapanganib na bahagi ng ruta. May ilang vessels din umanong pinapatay ang kanilang transponders ng matagal. Dahil dito, nagiging mahirap para sa commercial tracking services na malaman kung nasaan ang barko at gaano karaming langis ang aktual na dumadaan sa lugar. Ayon sa transcript, sinabi ni US Energy Secretary Chris Wright na umabot umano sa humigit kumulang 15 milyong barrels bawat araw ang oil movement sa strait at sa bypass routes sa loob ng isang linggo. Bago ang conflict, nasa humigit kumulang 20 milyong barrels per day ang average na nabanggit sa report. Kaya kahit mukhang bumaba ang shipping traffic kapag public tracking data lamang ang tiningnan, posibleng mas malaki ang aktual na oil movement. Dito, nagsisimula ang mas malaking problema ng Iran. Kung hindi nito kayang kontrolin ang commercial shipping at kung patuloy na gumagalaw ang langis ng Gulf states sa ilalim ng proteksyon ng United States, maaring humina hindi lamang ang military influence ng Tehran, kundi pati ang economic leverage nito sa Strait of Hormuz. Habang lumalalim ang problema ng Iran sa Strait of Hormuz, tumitindi rin ang diplomatic confrontation nito sa United States. Ayon sa report, nagkaroon ng malaking pagbabago sa strategy ni President Donald Trump laban sa Tehran. Sa halip na ipagpatuloy ang diplomatic contacts, iniutos umano ni Trump sa kanyang senior officials na ihinto ang pakikipag-usap sa Iran. Sinabi rin niya na sa kasalukuyang sitwasyon ay wala umanong negotiations na ginagawa sa Islamic Republic at wala ring nakaplanong bagong talks. Mahalaga ito dahil ilang linggo lamang bago nito, bukas pa umano ang administration sa posibilidad ng isang bagong agreement. Ngunit matapos mabigo ang diplomatic process at muling tumaas ang tensyon, nagbago ang tono ng Washington. Ayon sa report, tila lumilipat ang American strategy mula sa mabilis at malalaking military strikes patungo sa isang prolonged pressure campaign. Sa madaling salita, hindi kinakailangang isang napakalaking attack agad ang gawin ng United States.
Sa halip, maaari nitong unti-unting dagdagan ang military, diplomatic at economic pressure sa Iran hanggang maging mas mahirap para sa Tehran na ipagpatuloy ang kasalukuyan nitong strategy. At malinaw umano ang pangunahing demand ng Washington. Ayon kay Trump, hindi dapat magkaroon ang Iran ng nuclear weapons sa anumang paraan. Kasabay nito, lalong uminit ang rhetoric sa pagitan ng dalawang bansa matapos mag-post si Trump ng map na nagpapakita sa Strait of Hormuz, bahagi ng Iran, Persian Gulf at Gulf of Oman. Ayon sa transcript, nagkaroon pa umano ng caption o framing tungkol sa pagiging bagong strategic American territory ng lugar. Natural na nagalit dito ang Iranian leadership. Iginiit ng Iranian officials na mananatiling Iranian ang strait at sinabi nilang hindi nagtagumpay ang United States na pilitin ang Tehran na sumuko. Kaya ang nangyayari ngayon ay hindi lamang military competition. Mayroon ding information war at psychological pressure. Parehong sinusubukan ng Washington at Tehran na ipakita sa kanilang sariling publiko at sa international community na sila ang may kontrol sa sitwasyon. Ngunit sa likod ng matatapang na salita, nananatili ang mas malaking tanong kung wala ng negotiations at patuloy na tumataas ang pressure, hanggang saan kayang umabot ang confrontation bago muling magkaroon ng malaking military escalation. Habang nagkakaroon ng bagong pressure sa Strait of Hormuz, isa pang Gulf country ang direktang nasangkot sa lumalalang krisis, ang United Arab Emirates. Ayon sa report, 2 ballistic missiles ang na-detect na papunta sa direksyon ng UAE. Sinasabing target umano ng missiles ang maritime activity sa rehiyon. Ngunit ayon sa Emirati authorities, ang 2 missiles ay bumagsak sa dagat. Walang indikasyon sa source na may malaking casualty na dulot ng insidente. Gayunpaman, malaking diplomatic issue ang naging resulta nito. Agad nagbabala ang Abu Dhabi na nasa full alert ang bansa at handa itong tumugon sa anumang pagtatangka na bantaang sirain ang kanilang national security o freedom of navigation. Pagkatapos nito, inanunsyo umano ng UAE ang suspension ng trade exchanges, commercial activity at financial transactions sa Iran hanggang sa susunod na abiso. Malaking hakbang ito. Ang UAE ay isa sa pinakamahalagang economic hubs sa Gulf. Kaya anumang malaking reduction sa trade relationship nito sa Iran ay maaaring magkaroon ng dagdag na epekto sa Iranian economy. Ngunit mahalagang linawin ang isang detalye sa report. Itinanggi ng Iran na sila ang naglunsad ng 2 missiles. Tinawag umano ng Iranian Foreign Ministry na baseless ang accusation at sinabi nilang maaari itong makasira sa pagtatangkang magkaroon ng cooperation at trust sa pagitan ng Gulf states. May lumabas pa umanong argumento sa Iranian state media tungkol sa posibilidad ng isang false flag operation. Kaya sa puntong ito, magkaiba ang narrative ng magkabilang panig. Ang UAE ay nagsasabing may missiles na nagmula sa direksyon ng Iran at maaring nakatutok sa maritime traffic. Ang Iran naman ay nagsasabing wala silang kinalaman dito. Ngunit kahit hindi pa magkasundo ang dalawang panig tungkol sa pinagmula ng missiles, malinaw ang epekto. Mas lumawak ang political at economic isolation na maaaring harapin ng Tehran. At habang nahihirapan na itong magpatupad ng kontrol sa shipping sa Strait of Hormuz, ang pagkawala o paghina ng economic relationship sa isang bansang tulad ng UAE ay maaaring magdagdag pa sa pressure. Ngunit maaaring hindi lamang Middle East ang maapektuhan kung lalala pa ang confrontation. Ayon sa report, pinag-aaralan umano ng Iranian forces ang posibilidad ng pagpapalawak ng kanilang potential targets patungo sa Southeastern Europe. Ito ay mangyayari umano kung muling mag-escalate ang United States at mag-utos si President Trump ng panibagong major military operation laban sa Iran. Isa sa mga bansang nabanggit ay Bulgaria. Ayon sa report, pinayagan ng Bulgaria ang paggamit ng isang airbase para suportahan ang American aerial refueling activity. Mahalaga ang aerial refueling sa long-range military operations dahil nagpapahintulot ito sa combat aircraft na manatili sa area ng mas matagal at makarating sa mas malalayong target. Kung ginagamit ang isang European base bilang support facility para sa US military operations, maaari itong tingnan ng Iran bilang bahagi ng American military infrastructure. Binanggit din sa report ang Cyprus.
Partikular na tinukoy ang British military facility sa Akrotiri na ayon sa report ay naging target na umano dati ng drone attack na iniuugnay ng Western officials sa Iran o sa isang Iranian-aligned proxy. Ngunit mayroon pang ibang uri ng target na pinag-aaralan umano ng Tehran. Hindi ito airbase, hindi rin refinery, kundi mga undersea fiber optic cables sa paligid ng Strait of Hormuz. Mahalaga ang mga cable na ito dahil dito dumadaan ang napakalaking volume ng international data at communications traffic. Kung maputol o masira ang mga cable, posibleng magkaroon ng epekto sa internet connectivity, communication systems, financial transactions, at iba pang digital infrastructure. At iyon ang dahilan kung bakit mas komplikado ang modern conflict. Hindi na lamang missiles, aircraft at warships ang maaaring gamitin upang saktan ang kalaban. Maaari ring targetin ang infrastructure na ginagamit ng ordinaryong economy. Kung totoo ang planning na inilalarawan sa report, ipinapakita nitong maaaring naghahanda ang Iran sa isang mas malawak at mas matagal na confrontation. Isang conflict na maaaring hindi manatili sa Persian Gulf kundi umabot hanggang Europe. Habang nakatutok ang maraming bansa sa Iran at Strait of Hormuz, biglang nagkaroon ng panibagong malaking development sa Syria. Nagsagawa ang Israel ng airstrikes laban sa Abu al-Duhur military airbase sa northern Syria. Ayon sa report, maraming bombs ang tumama sa runway at iba pang military facilities. Nabanggit din ang damage sa hangars at storage facilities. Wala namang casualties na iniulat sa source. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng strike ay hindi lamang ang mismong pinsala sa airbase. Mas mahalaga ang dahilan kung bakit ito ginawa. Ayon sa Israeli explanation na inilalahad sa report, may concern ang Jerusalem na ginagamit o maaaring gamitin ng base bilang bahagi ng lumalaking Turkish military presence sa Syria. Ang Abu al-Duhur Air Base ay nasa humigit kumulang 300 kilometro mula sa Israeli territory. Ngunit nasa 60 hanggang 70 kilometro lamang ito mula sa Turkish border. Matagal umanong hindi gaanong aktibo ang airfield, ngunit may satellite imagery at intelligence na nagpapakita umano na may rehabilitation work na ginagawa sa lugar. At para sa Israel, hindi lamang isang lumang runway ang problema. Ang concern ay kung ano ang maaring ilagay roon pagkatapos ma-rehabilitate ang base. Posibleng aircraft, posibleng drones, posibleng radar systems, at higit sa lahat, posibleng air defense batteries. Kung magkaroon ng sophisticated Turkish-supported radar at air defense systems sa northern Syria, maaaring magkaroon ito ng epekto sa Israeli Air Force. Matagal nang ginagamit ng Israel ang Syrian airspace bilang bahagi ng kanilang security operations laban sa Iranian forces, weapons transfers at iba pang threats sa rehiyon. Kaya ayaw umano nitong magkaroon ng bagong military infrastructure na maaaring limitahan ang freedom of action ng kanilang aircraft. Para sa Israel, preventive strike umano ito. Ngunit para sa Turkey at Syria, maaari itong tingnan bilang pag-atake sa kanilang sovereignty at military plans. At dito nagsimula ang mas mapanganib na tanong, paano kung ang susunod na Israeli aircraft na lumipad patungo sa Syrian base ay salubungin na ng Turkish military? Dito lalong naging delikado ang Syrian situation. Ayon sa report, may Turkish military delegation na bumisita umano sa Abu al-Duhur Air Base bago nangyari ang Israeli strike. At habang papunta umano sa Hilaga ang Israeli aircraft, na-detect ito ng Turkish forces. Ang problema, ayon sa report, walang advance warning na natanggap ang Ankara tungkol sa Israeli operation. Ibig sabihin, sa mga unang sandali ng insidente, maaaring hindi alam ng Turkish military kung ano ang tunay na objective ng Israeli aircraft. Ayon sa US envoy na binanggit sa report, posibleng naghanda ang Turkey ng military response bago naging malinaw ang nangyayari. Napakalaking risk nito. Dahil ang Turkey ay hindi katulad ng isang maliit na milisya o proxy group. May sarili itong air force, may advanced radar systems, may military forces na nakadeploy sa ilang bahagi ng Syria. At higit sa lahat, ang Turkey ay miyembro ng NATO. Kaya kung aksidenteng magkaroon ng direct military clash sa pagitan ng Israel at Turkey, maaaring magkaroon ito ng mas malawak na geopolitical consequences. Itinanggi naman ng Turkey ang Israeli claim na naghahanda silang mag-deploy ng military forces at advanced systems sa airbase. Sinabi rin umano ng Syrian side na wala namang foreign forces sa facility. Kaya tatlong panig ang may kani-kaniyang posisyon. Israel, kailangan nitong protektahan ang freedom of action ng kanilang air force. Turkey,
Hindi raw totoo ang claim tungkol sa deployment na ginagamit na dahilan para sa strike. Syria, kinu-question ang Israeli military activity sa loob ng kanilang teritoryo. Dahil dito, pumapasok ngayon ang United States. Ayon sa report, nagtatrabaho ang American officials upang magkaroon ng direct deconfliction mechanism sa pagitan ng Israel, Turkey at Syria. Ang layunin nito ay simple, siguraduhing alam ng bawat panig ang military movements ng iba upang maiwasan ang maling interpretation. Dahil sa modern warfare, isang maling radar reading, isang aircraft na hindi nakilala, o isang missile launch na maling naintindihan ay maaaring magsimula ng isang conflict na walang sino man ang tunay na nagplano. Habang lumalalim ang military tension sa Syria, isa pang sensitibong issue ang muling lumitaw, ang dating Syrian nuclear program. Ayon sa report, nagsagawa ng inspection ang International Atomic Energy Agency sa 2 locations na konektado sa dating nuclear activities ng Syria. Sinusuri umano rito ang tons of nuclear-related material. Kabilang sa mga nabanggit ay natural uranium at graphite na maaring gamitin sa reactor-related work. Mahalagang linawin, ang natural uranium na binanggit sa report ay hindi kapareho ng weapons-grade uranium. Hindi ibig sabihin na dahil may natural uranium sa isang lugar ay mayroon na itong nuclear bomb. Ngunit kailangan pa rin itong bantayan at i-account dahil nuclear material pa rin ito. Ang pangunahing trabaho ngayon ng inspectors ay malaman kung gaano karaming material ang natitira, saan ito nanggaling, saan ito nakaimbak, at kung lahat ba ng material ay nasa ilalim ng international safeguards. Mas sensitibo ang issue dahil sa kasaysayan ng Syria. Noong panahon ni Bashar al-Assad, pinaghinalaan ang bansa na palihim na gumagawa ng nuclear reactor. Noong 2007, winasak ng Israel ang Al-Kibar reactor bago ito maging operational. Kaya para sa Israel, anumang hindi malinaw na nuclear material sa Syria ay hindi basta ordinaryong technical issue. Itinuturing itong potential national security concern. May bagong government na ngayon sa Damascus ayon sa framing ng report at nais nitong magkaroon ng international legitimacy. Kasabay nito, nais din umano nitong mapanatili sa bansa ang nuclear material para sa peaceful civilian purposes. Ngunit para sa IAEA, kailangang malinaw kung saan nanggaling ang bawat material at kung paano ito ginagamit. Dahil kapag nawala ang kontrol sa ganitong materials, maaaring magkaroon ng proliferation risk. At sa isang rehiyong puno ng armed groups, proxy forces at competing governments, anumang uncertainty tungkol sa nuclear material ay mabilis na nagiging international security issue. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng developments, makikitang hindi na isang simpleng Iran versus United States confrontation ang nangyayari sa narrative ng report. Sa Strait of Hormuz, sinusubukan ng Iran na panatilihin ang leverage nito sa international shipping. Ngunit mas maraming vessels umano ang gumagamit ng Omani route at umaasa sa American naval protection. Sa diplomatic front, tumigil umano ang Washington sa negotiations at lumilipat sa mas mahabang pressure campaign laban sa Tehran. Sa Gulf, nagkaroon ng panibagong confrontation matapos ang missile incident na kinasangkutan ng UAE, bagaman itinanggi ng Iran ang responsibility. Sa Europe naman, pinag-aaralan umano ang potential American military-related targets sa Bulgaria at Cyprus kung lalala pa ang conflict. Mayroon ding threat sa undersea communications infrastructure. Samantala, sa Syria, gumagawa ang Israel ng military strikes upang pigilan umano ang pagpapalawak ng Turkish military influence. At dahil Turkey ang involved, mas mataas ang risk dahil isa itong malaking regional military power at NATO member. Kasabay nito, muling binabantayan ng international community ang Syrian nuclear material. Ibig sabihin, sabay-sabay na umiinit ang maraming pressure points. Hormuz, Gulf shipping, Iran, UAE, Europe, Syria, Turkey, Israel, nuclear sites, undersea cables. At lahat ng ito ay maaaring magkakonekta. Kapag lalo pang pinahirapan ng Iran sa economic front, maaaring piliin nitong mag-escalate militarily. Kapag gumanti ang Iran, maaaring lumawak ang American military response. Kapag naapektuhan ang European bases, maaaring mas maraming Western countries ang madamay. Kapag nagkaroon naman ng maling military calculation sa Syria, maaaring magkaroon ng direct confrontation sa pagitan ng Israel at Turkey. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng sitwasyon. Hindi kailangang planuhin ng isang bansa ang isang malaking regional war para mangyari ito.
Minsan, sapat na ang isang missile na tumama sa maling lugar, isang aircraft na maling nakilala, isang commercial tanker na maatake, o isang military base na tamaan habang may foreign troops sa loob. At kapag nagsimula ang chain reaction, magiging mas mahirap na itong pigilan. Kaya sa ngayon, ang pinakamalaking tanong ay hindi lamang kung sino ang may control sa Strait of Hormuz. Ang mas malaking tanong ay, kung patuloy na lalakas ang pressure sa Iran at sabay-sabay na umiinit ang Syria, Gulf at Europe, alin sa mga lugar na ito ang magiging susunod na mitsa ng mas malaking conflict?